At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ay nagsagawa ng isang nationwide rally bilang pagpapahayag ng kanilang saloobin hinggil sa ilang mga isyu sa gobyerno. Ang mga naturang kilos protesta ay nagdulot ng mga usap-usapan tungkol sa posisyon ni President Kuting ng Norte Jr. sa gitna ng mga isyong ito. Ano nga bang dahilan ng naturang rally at paano ito makakaapekto sa kanyang administrasyon? Ang nationwide rally ng AFP at PNP ay naglalayong iparating ang kanilang mga hinaing hinggil sa mga isyu ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga benepisyo, kakulangan sa suporta para sa kanilang mga pamilya at ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng insidente ng karahasan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa mga leader ng mga grupong ito, tila hindi napapansin ang kanilang pangangailangan ng gobyerno at hindi sapat ang kanilang proteksyon sa kabila ng kanilang sakripisyo at dedikasyon sa bayan. Tinututukan na ngayon ng mga eksperto ang epekto ng naturang rally at sa lukuyang administrasyon. Ayon kay General Cruz, isang retiradong general, ang rally ng AFP at PNP ay isang malinaw na pahayag na ang tiwala ng mga miyembro ng mga ahensyang ito sa kasalukuyang pamamahala ay nagsisimula ng magduda. Ang rally ay hindi lamang ukol sa mga benepisyo, kundi isang panawagan na pahalagahan ang mga sakripisyo ng mga uniformed personnel, aniya. Sinabi rin niyang ang ganitong uri ng demonstrasyon ay maaaring magdulot ng epekto sa kredibilidad ng Administrasyong Marcos sa mga darating na buwan. Samantalang, patuloy na tumataas ang tensyon, may mga nagsasabi ring ang mga protesta ng AFP at PNP ay maaaring magdulot ng destabilization sa pamahalaan at magbukas ng usapin tungkol sa political stability ng administrasyon ni President Marcos. Ang ilang mga eksperto ay nagsasabing ang patuloy na hindi pagkakasunduan sa loob ng mga pwersang panseguridad ng bansa ay isang indikasyon ng malalaking problema sa liderato na maaari ring makaapekto sa pananaw ng mga tao kay Pangulong Marcos bilang leader ng bansa. Habang ito ay isang seryosong issue, tumugon naman ng Malacanang at sinabing patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng AFP at PNP upang matugunan ang mga issue ng mga ito. Ayon sa kanilang pahayag, ang administrasyon ay nagmumungkahi ng mga konkretong hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng mga miyembro ng AFP at PNP at matugunan ang mga hinanakit ng kanilang ipinapahayag. Samantala, patuloy ang pagmamasid ng mga eksperto at mga lider ng oposisyon kung paano haharapin ng Pangulo ang isyong ito at kung ito ay magiging isa sa mga pagsubok sa kanyang posisyon sa Malacanang. Yan ang mga detalye hinggil sa nationwide rally ng AFP at PNP na naglalayong ipahayag ang kanilang mga hinaing sa gobyerno. Patuloy naming susubaybayan ang mga susunod na kaganapan hinggil dito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ayan, nabudol sa Pilipino. So patuloy tayong maghahatid sa inyo ng mga updates. Kaya naman si Annabel Ballesteros, si Alicia Gervan, ayun, si Beautiful Life, thank you so much. At sa inyo mga palangga, si Prada Lucho, si Bebot Borromeo. Kumusta ka na, Bebot? Si Trollbuster na laging present. So ano ba itong pag-uusapan natin, mga kababayan? Okay, ang title natin for today ay Bakit Bata-batalyon ang mga sundalo? Huwad Committee, Pikon, tina-target tayo, at ano nga ba ang mensahe ng panaginip? Okay mga kababayan, syempre mga nakatutok dito sa akin, di ba? In the past, nananaginip tayo. At kailangan ma-share ko sa inyo kasi nagtataka lang ako. Sabi ko nga, sa tagal ko na paglaban sa politika, sa mga demonyo sa politika. Since 2015, di naman ako nananaginip about politics or about, about mga figures, mga political figures. Pero today, hayaan ninyong i-analyze natin ang ating mga panaginip. Ito na. Alright. Actually, nung nagising ako kanina, nakalimutan ko yung panaginip ko. Di ba ganon? Habang nagluluto ako ng bonggang-bongga, sabi ko na naginip ako Something na connection sa politika. Hindi ko talaga siya maisip, mga palangga. So ang ginawa ko, nahiga muna ako, tinuloy ko yung panaginip ko, baka matuloy. No, hindi. Inanalyze ko, ano ba yung panaginip ko? So anyway, at ni-research din natin, at nagtanong ako sa aking palangga, na magaling ang interpretasyon sa panaginip. So ito muna yung panaginip ko. Ang kwento is ganito. Presidente na si Sara Duterte. Okay? Inatasan daw niya ako na pumunta sa isang station
probinsya actually, na puro tubuhan, parang ang probinsya namin eh. Puro tubuhan at talagang open field o parang battlefield. Yung ano, yun may mga magagaling dito mag-interpret. Ang weather is not maaraw. Ang weather is makulimlim. Sinatasan daw ako, pero hindi si Sarah mismo na nagsabi, oh, ano, ikaw Maharlika, hindi niya ako kinausap dun sa panaginip ko. Basta ang alam ko siya, kasi siya doon yung presidente. Sabi niya, i-check mo yung mga sundalo, mga bruskong-bruso. Alam niyo sa panaginip ko, ang bubrusko talaga ng mga sundalo. Actually, di pumunta daw ako. So nung pumunta ako mga kababayan, nakikita ko mga tubuhan. Okay? Tapos dun sa tubuhan, nakatayo yung mga brusko, mga batang sundalo to. They're like in their 20s. 25, 30, mga ganyan. Walang masyondang sundalo na katulad ni Brownie Au Au. So ngayon sabi ko daw sa kanila, wala na. Sabi ko, tapos na yung laban. Sabi ko, kaya ako nandito dahil para sabihin sa inyo na wala na tayong laban at pwede na kayong umuwi sa inyong mga bahay. Yun daw ang sabi ko. Pero doon sa panaginip ko, hindi nagsasalta yung mga sundalo. Parang ako lang yung bida. Ako lang yung bida sa panaginip ko. Tapos imagine mo yung mga war zone or mga battlefield. Pag sa mga pelikula, di ba, patag yan, tapos may mga puno-puno na ganyan. Pero ang nakikita ko talaga tubuhan. I don't know kung anong meaning ng mga tubuhan na nagtatago. Ang dami-daming sundalo at they're very happy. Sabi ko daw, hindi nalalabas yung mga NPA. Sabi, inaantay doon nila yung nakaganon. Sabi ko, hindi na makakalabas ang NPA. Nandito ako para sabihin sa inyo na umuwi na kayo. Sabi ko daw, to ngayon, umuwi na kami. Hindi, ako muna umuwi. Tapos ito ang twist ng panaginip. Sinusundan daw ako ng isang bruskong sundalo. O, di ba, type ako. Di ba, type ako ng bruskong sundalo. Tapos ang eksena, walang dialogue yung sundalo. Basta alam ko, sinusundan niya ako o ginagwardyan ba niya ako or whatever. Tapos, dun sa panaginip ko, sumakay ako ng tricycle. Ano talaga? Nakakaloka. So, sumakay ako ng tricycle. Pero yung pala, hiwalay kami ng sundalong yun. Tapos may kasama akong bata. Hindi yung apo ko eh. Basta, nagtataka ako, di ba, in the last panaginip natin, laging may bata. Hindi kaya, ang ibig sabihin nun is hope, dream ng mga bata. But anyway, tatapusin ko yung panaginip ko, pero hindi ko naalala ang lahat. Sumakay daw kami ng tricycle, doon sa panaginip ko, nakita ko daw yung sundalo. Akala niya, nandoon ako sa tricycle. Pero wala ako. So hinanap niya ako, aburido, naman aburido. O aligaga siya, nasaan na si Maharlika. So ang ginawa ko daw, nag-shortcut ako, naglaktod ko, bala mga dudong, alam niya mga Ilonggo, naglaktod ko, doon sa may tubuhan, doon daw ako dumaan kasi ayoko masundan ako ng sundalo kasi bet na bet niyang alindog ko. Sabi ko sa kanya, bata is future, sabi ni Miss Mate. Sabi ko sa kanya, I'm not available, pero sunod-sunod pa daw siya. Ngayon, dun sa pag-shortcut ko mga kababayan, naging Project 8. Di ba? Naging Project 8 yung place. From that probinsya bundok, ganun naman yung panaginip eh. Paglabas ko daw dun sa mga tubuhan, kasi sa probinsya namin may tubuhan, lumaki ako na may mga tubuhan. Paglabas ko daw doon, naging Grant Street. Sino mga taga Grant Street? Bigla ako naalala, sino taga Quezon City dyan? Anyway, I don't know ba't lumalabas sa panaginip to. Grant is, what a word, di ba? Baka i-grant na yung ating, oh my God, ngayon ko lang na-realize. Baka i-grant na yung ating laban. So anyway, tapos may nakita doon akong babae, mga palangga. May nakita po na akong parang football field. Parang isang malaking field. Para siyang school. Tapos malaking field na ganon. Tapos yung field na daw yon, pwede akong dumaan doon, shortcut, para hindi ako makita ng sundalo. Kasi sinusundan din yung alindog ko. Ngayon, tubo means sweet and harmony, sabi ni Smarty. So ngayon, sabi ko doon sa babae, sabi ko, Miss, sabi ko, pwede ba akong, may keycard daw siya eh. May keycard. You interpret. So may keycard daw siya ganyan. Okay, or natin si Pangulo Duterte o manifesto. May keycard na siya ganun, ginanon daw niya, ino-open daw niya yung door. Tapos bitbit ko daw yung bata. Sabi ko, baka naman pwede na kaming pumasok dyan, Miss. Kasi sabi ko na may sumusunod sa akin para pag-abang ko ng taxi or kung ano man ang abangan ko. Kasi tanawin daw yung street eh. Doon daw sa loob ng field, nakikita ko yung street. Pag pumasok ako doon sa field, diretso na ako, mabilis lang. Pero pag hindi niya ako pinapasok, iikot pa ako ng ganon. So sabi daw niya sa akin, sabi niya, pasensya na po kayo ma'am, sabi niya kasi baka matagal ako sa trabaho, may mga CCTV po dito, sabi niya ng ganon. Hindi ko po kayo mapapasok. Sabi ko naman daw sa kanya, sabi ko na gano'n, sige, ayoko naman matanggal ka sa trabaho mo. Sige, thank you. So naglakad daw kami kasama ng bata.
Okay? Tapos, naglakad kami, gaganon-ganon daw ako, nandun daw yung bruskong sundalo. Samantalang gusto ko ng bruskong sundalo, tapos sa panaginip, tinataguan ko siya. So anyway, tapos yun, nag-aabang daw ako ng taxi, tapos naputol na yung panaginip ko. Pero alam nyo, prior to that, mayroon pa isa, hindi ko lang talaga siya maalala. Kung ano yun, alam mo, nabuang na ako sa kakaisip, no? Sabi, ano yung part? Kasi parang napakaganda nung bago yung panaginip na yun, meron pa nangyari maraming tao eh. Pero hindi ko lang talaga siya maalala. So habang nakahiga ako, talagang pinipil ko yung utak ko, kailangan maalala ko yung panaginip na yun. So anyway, tignan natin kung ano ang ibig sabihin nung panaginip na yun. Kasi, di ba, ay, mga kababayan, yung mga nakakakilala sa akin, nagkikwento ba ako ng mga ganitong klaseng kwento? Hindi naman. Kasi hindi naman talaga ako nananaginip eh. Malapit na tingnan mo, Melvin, nakita nung malapit ang grant sa amin. Ako, baka nandun ka sa panig... Nagtaka talaga ako. Sabi ko, Grant Street for so many years. Di ba? Hindi ako nakapunta dun sa kanto na yon, malapit sa inyo. So anyway, Project 8 yun, Palangga. Ngayon, ano yung sinisimbolize nito? Okay? So, ayon sa ating pagsaliksik, yung field daw o yung tubuan kung saan nandoon yung mga sundalo, parang ano daw ito, nagsisimbolize ng kalayaan, kapayapaan, sabi dito, at pagkaroon ng panibagong bukas. O pagkakaroon ng panibagong bukas o kalayaan, yun ang sinasabi dito. Ngayon, sabi ko nga, mga Palangga, pero nagtataka ako, bakit madilim? Diba? Bakit makulimlim? Ano ba ibig sabihin nito? Ngayon, pwede rin may danger, no? Kasi madilim is danger, right? Sa tingin ninyo. So yun lang, yung interpretation ko siguro. Tapos yung mga sundalo, yun ang magandang simbolo. Magandang simbolo yun. Bakit may mga sundalo doon? Kasi ang mga sundalo, sila dapat ang nagpuproteksyon sa atin. Sa soberanya ng Pilipinas, sa buong pangkalahatan, di ba? Sila yung nandoon na pinauwi ko na daw sila. Ano ibig sabihin? Tapos na ba yung laban? So nandoon sila, talagang nakabantay daw sila, naka-ready daw silang ganyan, mga kababayan. Pero sabi ko, wala nang laban. Tapos na, sabi ko ganun. Pinauwi na kayo sa mga bahay ninyo ng presidente. Yun daw ang sabi ko, pero wala talagang dialogue eh. Ako lang yung nagsasalta doon eh. Walang dialogue yung sumusunod sa akin. Ang meron lang dialogue yung babae. Na ayaw niya akong padaanin doon sa open field na yun para mag-shortcut. So, tinitignan ko, ina-analyze ko talaga, nagbasa-basa ako. Sabi ko, ano ibig sabihin nun na nawala na yung mga kalaban? Kasi sabi ko nga, sa mga sundalo, wala na sila. Wala na yung mga NPA. May mga NPA doon sa... Wala ako nakitang NPA. Kasi nga nakaganon sa tubuhan eh. Diba? Sa panaginip, nakaganon doon sa naka-ready na, wala akong nakitang bad elements doon or hindi ko nakita si Castro, diba? Yung mga Makabayan Black, lahat mga buwakan ng ina, hindi ko sila nakita doon. So maaring ang tinitignan ko dito, baka tatahimik na nga yung buhay ng Pilipino kapag si Sara Duterte siguro ang mamuno or matanggal na si Bangag. At nagtataka naman ako doon sa panaginip ko na ang nakatatak doon sa loob sa panaginip ko na si Sara Duterte ang nag-utos sa akin. Pero hindi ko siya nakausap. Basta alam ko, si Sara ang nagsabi sa akin na ang nagpasabi pala na puntahan ko yung mga sundalo. Kasi nga, wala na. Tapos na yung laban, wala nang mga masasama, wala nang makakaliwang grupo. Kaya, yun, siguro dahil nga sa araw-araw natin pinag-uusapan to mga Palangga, baka nga ang ibig sabihin nun, wala nang gulo, walang dugo eh. Di ba, in the past, di ba naalala nyo yung panaginip natin? Kaya kinakwento ko sa inyo para natin makalimutan. Di ba yung panaginip natin, yung isa, dalawa, nakalimutan ko na yung unang basta marami din tao. Then yung pangalawa, yung may wala rin dugo yun eh, yung sinabi ko, yung ikot yung liog ni Lisa at ni Kuting. Remember that panaginip here in Santa Monica? Na naglalakad yan. Hindi ko nagkwento yun kasi nakwento ko na doon na inikot ko yung jolo ni Kuting at ni Lisa. Tapos naghanap ako ng bahay na pumasok pa ako doon sa bahay ng isang elderly na pasyente. Remember that? So talagang real yung yung panaginip ko, fresh pa lang naman, na hindi ko pa nakakalimutan. So anyway, ano kaya ang simbolo ng, baka naman assuming lang ako sa panaginip ko na may gusto yung sundalo. Baka naman yung sundalo, sinusundan niya ako to protect me. 'Di ba?
Sa tingin nyo, pwede ganun, ano? To protect me dito sa mga, baka may nakasunod sa akin, na mga kalaban, or something like that. So I think yun na lang yung tinitignan ko, mga kababayan. Kasi wala namang sweet, wala namang, baka naman, assuming lang ako, nagsabi mga bros ko dyan. Baka naman akala ko may gusto sa akin. Kasi sabi ko na sa panaginip, sabi ko, hindi na ako available. Sabi ko na gano'n daw. Pero wala naman siya sinasabi doon sa panaginip ko. Assuming lang siguro ako doon sa panaginip ko, no? Pero nga, feeling ko nga ay talagang ano yon, talagang baka guardian niya lang ako. So ano naman yung mensahe nitong nitong building, yung malaking bulwagan? Diba? Ano kaya sinisimbolize ito? Bakit gusto ko mag-shortcut doon? Bakit? Pag pinag-anuhan natin yung word na shortcut, baka ma-shortcut na ang what? Ma-shortcut na ang pamumuno ng mga bangag. Diba? I don't know. You can interpret, diba? Tapos, and yung pag-abang ko ng taxi, ano ang symbolism nun, mga kababayan? So, ibig sabihin, goodbye na. Baka ang ibig sabihin nun, bye mga bangag, or bye mga kalaban ng bayan, nanalo na kami. So, baka naman pagsakay ko ng taxi, pupunta ako ng Paris at mag-enjoy ako doon at mag-celebrate. Di ba? Pwede rin na ganon. Pero anyway, napakaganda ng panaginip ko. Lahat ng panaginip ko wala talagang dugo. Walang dugo. So, yung mga kinuwento ko sa inyo, di ba, wala naman dugo doon. Although sabi ko, inikot ko liog ni Lisa, pero wala talagang dugo and everything. So ngayon, siguro ito yung laban natin. Laban sa korupsyon, laban sa kaalwanan, kapayapaan at katahimikan ng ating ating bayan. So yun yung nakikita ko doon mga palangga. Tika, basa tayo ng comment. Sa tingin niyo, ano ang kawalan, good evening. Ayan. Good evening mga palangga. Ferdinand, thank you. Tax-free yun, sabi ni Gorgor TV. Ano yung tax-free? Iwasan na po mag-comment about mga issue ng mga vlogger, sabi ni Zoro. Pag-usapan natin yung yung eksena. Oo nga, wag nang ganoon. I'm done with it, darling. Okay? Stop na tayo doon. Kasi, di ba? Tapos na yun. Now what? Okay? So, ano ang interpretation nyo? Bahala na kayo. Also means authority, sabi ni Alicia, I'm pretty sure Vicky Sara won't give up and do something for the country she loves. Sabi ni Alicia. Ayun na nga eh. Pero palangga, sabi nga ng palangga ako, sabi ko, gusto ko malaala yung panaginip na yung bago yung sundalo. Kasi meron talaga akong buang kalon dyan kakaisip. Sabi ko, matulog kaya ako, baka, bumalik yung panaginip ko. Hindi na talaga eh, naghilay-hilay ako. But anyway, mga kababayan, I hope itong mga panaginip na ito, at nagtataka naman din talaga ako na bakit nanaginip ako ng madalas. Alright? So, tignan natin ang inyong alright. Sabi ni Maria Christie, si Miss Marlica, grabe ang gobyerno na ito, pati Sierra Madre Mountain Range, may nagmamining, sinira na. Yan ang stalwart protector against the typhoon. O, kita mo? Wala na talaga mangyayari, mga kababayan, pag hindi nyo napawakasan yung mga bangag na yan. Sabi ni Melvin, deep in your heart, madam, you are praying for freedom from the bangag for the sake of the children. You pray for freedom from the bangag. Yes nga, siguro bakit may bata, Siguro pag, Melvin, baka talagang simbolismo yung, diba, ang mga kabataan, yung pag-asa ng bayan. Nagtataka lang, wala namang role yung bata doon sa panaginip. Remember, yung nakaraan kong panaginip na nasa bar ako, nasa bar ako, tapos pinatawag din ako. Oo, di ba pinatawag din ako ni Inday Sara kasi may ireregalo doon sa mga bata. Tapos pinapili ako kalendaryo or poster. Remember that panaginip? Wala namang role yung mga bata doon sa panaginip. Hindi naman sila kinausap ni Inday. But anyway, I don't know kung bakit tayo nananaginip ng mga ganito, mga kababayan. Pero, ano ba ang ating ngayon? Okay, Huwad Committee, ayan, pikon na pikon. At, kaya may mga bata-bata yung sundalo. Although may mga hindi naririnig, may mga puting ahas tayo about them, baka ito na nga. But we are praying so hard na talagang maganap ang mga dapat maganap ito. So dahil ngayon, itong Huwad Committee na ito ay pikon na naman sa atin. Mga kababayan, ano naman ang ginawa ng mga Jutang Genovese na ito? Okay? Tignan natin. Okay, naglabas sila ng resolusyon. Right? Okay. Naglabas sila ng resolusyon para patahimikin tayo o para what?
para tayo ay gipitin na naman. So lagi naman tayo ginigipit ng mga buwakan ng inang yan. Okay do. Excuse me. Okay. Resolution. Saan yung resolution nila? Okay. So naglabas ang 19th Congress na mga, hindi naman lahat yan, mga buwakan ng ina ng House Resolution number 2147. Okay, bago ko basahin yung Resolution 2147, okay. Na-scan ko lang na itong mga dilawan, itong News 5, okay, at iba pang mga medyang bayaran, ina-highlight nila yung issue ng picture ni Inday Sara at ni Pangulong Duterte na kumakain daw ng lechon. Samantala daw, ang mga Pilipino ay hirap na hirap, walang makain. Si Sara Duterte at kanyang tatay ay kumain ng lechon. Alam mo, nanggigil ako eh. Ito mga buwakan ng inang media na ito. Pero hindi nila hin-highlight ang party sa Malacanang. Hindi nila tinutuligsa. Samantalang naghihirap kayo, wala kayong pang Noche Buena nung nakaraan, pang Buena Noche nga, yung bagong taon, wala kayong pera, lahat and everything, mataas ang presyo ng bilihin, mataas ang kuryente, mataas ang tubig, lahat ng bills na taasan, pero ang sweldo ninyo ay hindi naman mataas. Eto ngayon, tinitira nila, pakikipagsabuatan ng mainstream media, yung pagkain ng magtatay o ng pamilya yun, di ba? Nila ng lechon. Magkano lang ang lechon? Magkano sa probinsya ang lechon? Magkano lechon ngayon sa ato dyan? Kasi dito sa amin, yung binibili ko kay dito, 140, yung ano lang yun eh, yung belly lang, $140. So magkano ang lechon sa Pilipinas? Hindi ba kaya maglechon ni Inday at ni Pangulong Duterte? Tayo nga, 10, 3-5 yata ang lechon. Christmas may lechon. Okay, Christmas party may lechon. Pero tahimik itong mga buwakan ng inang ito. Kayong News 5, kasi kayo, doon ko nabasa yun eh, na sinasabi, okay, na sinasabi ninyo na hindi pala kayo, yung mga ni-report ninyo, which is gusto nyo i-highlight, na habang naghihirap ang Pilipino, si Pangulong Duterte ay naglilitsyon, kabuwakan ng Ginines yan. Why? Tahimik sila sa ginawa ni Bangag, na nag-imbita, kunwari, pinalabas na ang kaibigan ay nagregalo sa kanya ng $1.5 million. Bayad pa lang yun. That is more or less. Estimate lang yan. Doon sa Duran-Duran, wala pa po yung mga nilamon. Wala pa yung bayad sa hotel. Wala pa yung mga pakimkim o kung ano pa man. Wala pa. Lechon, wala pa nga 20 million. Remember that? Trollbuster the Duran-Duran? Okay? 12,000 daw, 50 kilos. Ang grabe, ang mura pala ng lechon. So that's only $200. 50 kilos, 12,000 lang. Sana, wow, dito kasi mahal eh. Tahimik yung mga inayupak na ito. Alam nyo na yan, mga kababayan. So nakita nyo talaga na ang target talaga dito mga Duterte. Kasi nga natatakot na sila na maging presidente si Sara. Yan ang katotohanan. Dahil sa kaguluhan, nagsasapakan sila, pwede nga lang magurburan na sila dahil sa